Ginigipit na nila kami. Napilitang humabol ang jeepney driver na si Julito sa ibinigay na deadline ng gobyerno para sa consolidation ng mga prangkisa. Takot na lang din daw na salubungin ang bagong taon nang walang hanap buhay at pangsustento sa pamilya. Paano naman yung pag-aaral ng mga bata, pag-aaral ng mga gastusin namin sa bahay? Gutom kami niyan. Baling makakuha na yung mga prangkisa namin, makabigay na sa kooperatiba. Si Ray biyaheng Tandang Sora hanggang Visayas Avenue sa Quezon City. Anya 1,000 piso na nga lang daw ang kita niya kada araw, dadagdagan parang dagok sa babayarang modern jeepney. Ganito kaaga, nag-iisip na rin daw tuloy siya ng Plan B. Kaya pwedeng mag-apply na lang ng Grab o ng Lalamove o kaya magnegosyo na lang kung may konting puhunan. Wala naman kami magagawa kundi sumunod sa patakaran ng gobyerno para madiretso lang po yung biyahe namin. Ayon sa grupong Manibela, nasa 5% ang bilang ng PUVs o mga prangkisa na napilitang isali sa kooperatiba o korporasyon ngayong nalalapit na ang December 31 deadline. Katumbas yan ng halos 5,000 units. Sumatotal nasa 15,000 PUVs pa lang daw ang nakonsolidate, hindi pa kasama ang mga lugar sa labas ng Metro Manila. Tandaan natin, hindi ito kusang loob. Dati 26% lang yung nakakonsolidate. Kung susumahin natin ngayon, nasa 31% pa lang siya. Malaki pa rin yung volume na hindi po nagko-consolidate. Tinutulan din ng Manibela ang plano ng Transportation Department na mag-issue na lang ng special permits sakaling may mga ruta na kukulangin o mawawalan ng operator simula January 1. Kami nga may prangkisa, i-renew lang, i-extend lang. Tapos, papapasukin mo through special permit. Kami bang hindi nag-consolidate? Pwede ba kaming pumasok dun sa programa ng special permit para makabiyahe pa rin kami dun sa aming mga ruta? Ang inaasahan daw ngayon ng grupo, ang petisyon ng piston sa Korte Suprema para sa stop order laban sa PUV Modernization Program. Kung hindi man daw ito maipatupad bago matapos ang taon, kahit daw sana sa unang linggo ng Enero. Aalamin pa natin kung may lakas ng loob pa pumiyahe. Siyempre, pagka wala na kaming legal na papel, hindi na rin kami bibiyahe. Pero ang protesta po hindi titigil. Naunang sinabi ng DOTR na rirespetuhin nila kung anuman ang magiging desisyon ng hukuman habang umaasa pa rin ang jeepney drivers gaya ni Julito at Ray na magbago pa ang takbo ng hangin. Carrie Cator, CNN Philippines.